kanina, after po magsalita ni Senator Ping Lacson, ganito po ang sinabi ni Senator Dante Marcoleta. Kasi sabi po dito, Lacson Marcoleta nagharap sa Senado matapos ang pasaring sa isa't isa mga kababayan. Ang sinasabi ko lamang po ay ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Mr. President, na lahat ay ganito. Kasi po yung yung una pa po bago ito, Mr. President, naalala. Kasi take note mga kababayan, tandaan nyo po si Senator Dante Marcoleta pinayagan po ng Senate na magsalita sa plenary session. Nasabi niya kung ano yung mga gusto niyang sabihin. Nasabi niya yung mga aligasyon po niya, yung mga patama niya, pasaring niya kay Senator Ping Lacson mga kababayan. Tapos nung sumagot etong si Senator Ping Lacson at nagsalita din, biglang ganito na po ang sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na meron daw pong palakasang system, meron daw pong, yun yung gusto niyang palabasin may palakasang system, and then mga kababayan, parang VIP yung tingin kay Senator Ping Lacson. Kasi mga kababayan, tinamaan talaga siya ng matindi sa sinabi po ni Senator Ping Lacson, lalo na nung inungkat ni Senator Ping Lacson yung mga bagay na binabanggit niya na kung saan ay binabanggit din mga kababayan ng mga website sa China. Ano po? So ngayon, ito, pakinggan po natin. Tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Yan. Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Parang sinabi, pinersonal si Senator Dante Marcoleta ni Senator Ping Lacson. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, doon sa sinabi niya, yung ipinakita ko sa inyong video kanina, bago ito, talagang maliwanag doon na pinepersonal din niya ang Senate Blue Ribbon Committee. Di po ba? Ang Blue Ribbon Committee. Talagang pinepersonal niya, talagang ang pinupunteriya niya doon mga kababayan ay yung pamumuno ni Senator Ping Lacson. Ngayon, na nabalikan siya mga kababayan, ang dating pala sa kanya nung mga isiniwalat at sinabi ni Senator Ping Lacson, ad hominem attack. Ibig sabihin, pinepersonal siya, sinisiraan siya mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ganito pala po kaiyakin etong si Senator Dante Marcoleta. Kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun po yung gusto nating pag-usapan dito. Bakit hindi mo kayang punahin si Vice President Sara Duterte at ang puro binabatikos mo at talagang pinupunteriya mo yung mga kaalyado ni Presidente, maging ang Pangulo? Di po ba mga kababayan, alam mo kung talaga may malasakit to sa taong bayan, unang-una mong gagawin, gagampanan mo yung tungkulin at ipinangako mo sa taong bayan kaya ka nanalo. Pangalawa mga kababayan, hindi dapat objective yung hindi dapat isang tao lang yung pinupunteriyan niya mga kababayan. Dapat kahit kaalyado niya, basta nagdakaw ng pera ng kabanang bayan, dapat pinupunteriya mo din. Hindi yung nakapokus ka lang sa mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Dapat generalize yung pag-criticize mo. Kaso ang problema mga kababayan, kay Senator Dante Marcoleta masyadong obvious yung gusto niyang punteryahin. Samantalang tahimik siya sa isyo ng confidential funds na nalustay ng ilang araw lamang. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin,
eh malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Kayo lang yun. Kayo lang yung may gustong malaman at na totoo yung mga aligasyon nyo. Para may patunay kayo, eh kayo yung nagbibintang. Ito, paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, hindi pwedeng ang magpatunay na tama yung ibinibintang nila ay yung mga taong pinagbibintangan nila. Dapat sila ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng sapat na ebidensya laban do sa mga taong pinagbibintangan po nila. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Yan. Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po- po naglilist, sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una po po- privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Ama! Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talaga lumalaban sa Totoo korupsyon. yan. Totoo yan. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin. Saka take note dahil kay Senator Ping Lacson, nalaman natin na nasa panahon ni dating Pangulong Duterte, talamak din yung budget sa mga flood control. Mga kababayan, ang problema lang, hindi alam kung ano yung mga flood control na ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung yung lahat ng flood control na ginawa ay ibinibintang nila sa panahon ni PBBM, ibig sabihin pinonduhan sa panahon ni dating Pangulong Duterte yung mga flood control pero hindi ginawa. Walang flood control na ginawa. May tuwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Tama! Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Oh. Ayan mga kababayan, kasi napaka-unfair naman. Sa gobyerno ni PBBM nila ibinibintang yung mga flood control. Dahil daw talamak daw ang korupsyon dyan sa flood control na yan. Ngayon mga kababayan, kung iisipin nyo po ba, dahil kay Senator Ping Lacson, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nabisto mga kababayan na malalaki yung budget na nakalaan sa mga flood control project. Eh ngayon, kung ang sasabihin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na sobrang talamak ng flood control mga kababayan, dito po sa ating bansa sa panahon ng administrasyon ni PBBM, ibig sabihin, mas talamak pa pala dati. Bakit? Dahil binadjitan, pinaglaanan ng pondo, yung mga flood control dati sa panahon ni dating Pangulong Duterte pero hindi ginawa. Diba mga kababayan? Ibig sabihin walang flood control na ginawa. At lahat ng flood control ay ginawa lamang sa panahon ng administrasyon ni PBBM. Ganon po ba mga kababayan?